B1 Gang Adventure and Mystery Series, Case File Number 2, Lihim ng Batong Bughaw, Kabanata 5, Mga Antigo sa Bahay. Wala ba kayong balak na ibenta ang mga antigong gamit na to? Paikot-ikot sa malawak na sala ng bahay ni Amang Daste si Eric. Ito ang lalaking naipit ni Bullet kanina na nakigamit ng telepono. Matagal na sa pamilya namin ang mga gamit sa bahay na ito. May sentimental value na ang mga yan. At mabuti na rin naman na may nakikita akong mas matanda pa sa akin. Hinampas pa ni Amang Daste ang hawakan ng antigong silyang nara na inuupuan nito. Nakuha ni na Mr. Rodrigo at Cabo Leon ang biro ng matanda. Pero kahit naiintriga sa personalidad nito, ay hindi nila maiwasang mapalagay ang loob dito. Palabiro at makwento kasi si Amang Daste. Malugod na tinanggap sila sa pamamahay nito at ngayon ay naghihintay lang sila ng pananghalian. Hindi naman nakisali sa biruan nila si Eric. Pinagpatuloy pa rin nito ang pagkilati sa mga artikulong nasa sala. Tulad ng isang lumang lusong at pambayo na nasa bukana ng kusina at mga sari-saring banga na nakapatong sa mga antigo na ring cabinet. Malaking pera ang mapapasa inyo kapag nagbenta kayo. Sabat ulit ni Eric sa usapan. Kahit ito lang lusong at pambayo. Matanda pa sa akin yan, iho. Natawa si Amang Daste. Isa pa, kapag gusto kong mag-exercise ay nagbabayo ako riyan ng ilang kilong bigas. Di ba anak? Baling nito kay Dayo. Giliw na giliw si Amang Daste sa apo. Bahagya pa nitong ginulo ang buhok ni Dayo na saglit na umupo sa hawakan ng silya ng matanda. Hindi yan ibebenta ni tata, ani Dayo, kasi ipapamana niya sa akin ang lahat ng ito. Nakangiting sabi ng binatilyo. Bigyan mo naman ako kahit konti, sabi ng boses ng babae sa dakong likuran nila. Nilingon ng mga panauhin ang pinagmula ng tinig at nakita nila ang isang morenang babaeng may mahabang buhok. Naka-t-shirt at maong na pantalon ito. Nilingon ng mga panauhin ang pinagmula ng tinig at nakita nila ang isang morenang babaeng may mahabang buhok. Naka-t-shirt at maong na pantalon ito. Hindi mukhang taga Batong Bughaw ang babae. Mukhang laki ito sa syudad. Ang bahay at lahat ng laman nito ay para sa inyong lahat, sabi ni Amang Daste na bahagyang lumamig ang boses. Medyo nabawasan din ang saya sa mukha nito. Tila hirap na ilabas ang bawat salitang sinasabi. Siya nga pala, pag-iiba ng matanda. Ang anak kong si Lily. Siya ang ikakasal. At mamaya naman ay darating ang kasintahan niyang si Miyoshi. Hapones na nakilala niya sa Amerika. Isa-isang ipinakilala ni Mr. Rodrigo ang mga kasama. Binati rin nila si Lily sa nalalapit nitong kasal. Taga Maynila po kayo. Nakakahiya naman sa inyo at nagbiyahe pa kayo. Sabi ko ho kasi kay Itay na huwag nang mag-imbita ng iba, kami-kami na lang sana. Sabi pa ni Lily. Nainip naman si Eric sa usapan. Wala siyang pakialam sa nagaganap o sentimiento ng matanda. Halatang naiinis na ito dahil mukhang hinding-hindi nga ibebenta ang mga antigo sa bahay. Antigo rin pala ang mga santo niyo sa altar. Malakas na sabi nito upang muling maibaling sa kanya ang pansin ng lahat. Napatingin naman ang lahat sa altar. Kakaiba ang pwesto nito. Tila ba nakabitin sa pagitan ng una at ikalawang palapag ng bahay. Mahirap ngang isipin kung paano iaabot ang mga santo na nakapatong sa altar. Kailangan pa sigurong gumamit ng maliit na hagdan o di kaya mataas na silya. Oo. At tradisyon ng tuwing Semana Santa ay isasali sa prosesyon ang mga santong yan. Meron kasi kaming lola sa tuhod na nangako sa mahal na birhen. Kapalit daw noon ay ang proteksyon sa buong pamilya, paliwanag ni Amang Daste. Tumindi na ang simangot sa mukha ni Eric. Sawang-sawa na siya sa mga kwentong tungkol sa pamilyang ito. Nasasayang lang ang kanyang panahon. Balita ko'y meron daw kayong koleksyon ng mga antigong barya. Diretsyang sabi ni Eric kasabay ng titig niya sa matanda. Napasinghap si Lily. Hindi siya makapaniwala na tahasang sinabi iyon ni Eric. Natigilan si Amang Daste. Pagkatapos ay muli itong umiti. Nako iho, anito. Nakikinig ka sa mga usapan ng lasing. Nagtawanan sila. Pero si Joe ay naiinis na. Nakaupo siya sa pasimano ng bintanang kapiz.
Hindi niya gusto ang hilatsa ng mukha ni Eric. Kanina ay pinagalitan si Dayo kahit kasalanan naman niya ang ginawa ni Bullet. Ngayon naman ay parang ahente ito ng Antigo. Minabuti na lang ni John na tumanaw sa mga puno ng nyog na nagkalat sa malawak na lupain. Napansin niya si Bullet. Mahaba na ulit ang tali nito at makakalapit na ito sa BMW ni Eric. "Mang Eric!" Sigaw ni John na lalong naaliw nang medyo napikon ito sa pagtawag niya. "Pinag-iinteresan ho ng toro ang kotse mo." "Ha?" Mabilis na lumabas ito na hindi man lang nagpaalam o isinara ang pinto ng bahay. Nakahinga ng maluwag si Amang Daste. Napatingin ito kay Mr. Rodrigo. At sa tinging iyon ay parang natunugan na ng mamamahayag ang tunay na motibo ng matanda sa pag-iimbita sa kanila. Lingid sa kanila ay napabuntong hininga si Lily sa pag-alis ni Eric. Lumalabas na naman ang kasakiman at ang pagkabarumbado ng lalaki. "Maaari na kayong kumain," sabi ng panibagong boses na buhat naman sa dakong kusina. Magalang ang tono nito pero nandoon ang otoridad. Parang inuutusan silang lahat na kumain na. Monalet," ani Amang Daste. Tumayo ito at binalingan ang mga bisita. "Si Monalet ang kasama namin sa bahay ngayon dahil abala ang kanyang ina." Lumapit pa si Lily kay Monalet at umakbay dito. "Magkababata kami. Sa mulat mula pa ay dito na siya nakatira. Matagal pa nga siya dito kaysa sa akin." "Si Monalet nga ang nakakilala kay Tia Lily habol ni Dayo. Pangiti-ngiti lang ang mga bisita habang papunta na sila sa komedor. Pasimple lang naman si Mr. Rodrigo sa pagtingin kay Amang Daste. Tila ba palaging may ibang kahulugan ang sinasabi nito. Napansin naman ni Kiko ang mga larawan ng mga ninuno ng mga Villago na nakahilerang nakasabit sa maikling pasilyo sa pagitan ng sala at komedor. "Okay to," siniko ni Kiko si Boging. "Kita mo yung mga forma nila sa litrato. Cool dudes, no?" Kinilatis ni Boging ang mga litrato. May mga Villago na nakabarong, may naka-Amerikana, may mga naka-kamiso de chino, at may mga naka-uniforme ng Guardia Sibil. "Ewan, anito, duling na ako sa gutom